Alright guys, mabilis ang video reaction na to guys, sa maling pag-handle ng mga security guard sa magnanakaw guys, kung paano manghuli ng magnanakaw. Tara, pag-usapan natin guys, mabilisan na to guys. Guys, welcome sa Raiders TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Baka magulat kayo guys, medyo mahabang buhok natin. Ako po ay hindi na active sa pag-duty ng security guard at gumagawa na lang tayo mga video guys regarding sa security guard matters. Dahil maalaw lang po kayo sa channel ko, ayan. Pindutin nyo po yung playlist. Pag napindut nyo yung playlist guys, yan ang lalabas. Ito yung mga security guard matters. Puntahan nyo dyan. Marami kayong matutunan dyan. At marami kayong maililigtas. Marami tayong maililigtas na mga guardian na mali ang mindset, mali ang pananaw sa sarili. Okay guys, magre-react lang tayo regarding dito sa pangyayari na yan. Ayan, oh. Ayan. Isa magnanakaw, hinabol ng mga security guard siguro. Kasi hindi ko nakita ko yung video, dumaan sa newsfeed ko sa aking page, sa Riddles, FB. Dumaan sa FB page ko, yung pangyayari, hinabol nila yung magnanakaw, nagnakaw daw. At ngayon, nakamotor sila, nahabol nila. Pagkahabol, itong lalaki yan na nakatayo, hinidlak niya agad yung magnanakaw. Binitawan ng magnanakaw yung kanyang nakuhang pera, hindi naman ganong kalakihan. Hinidlak at pagkahidlak, ilang beses tumapik yung magnanakaw na hindi na siya makahinga, gumaganon siya. Pero kanya pa ring hinidlak hanggang sa nahimatay yung tao. Alam niyo guys, yung paghidlak guys, hindi, delikado po yan. Delikado po yan kasi bakit? Itong dito, pag nasuntok mo nga ito rito, pag na ganun mo, dito, ikakamatay ng tao yan. Kaya isa yan sa mga kan. Ginagawa na lang yan kung tinatawag na, yung talagang, kuha na ba? Gipitan na talaga na medyo nakasalang na yung buhay mo. Pero hanggat maaari, hindi mo magalaw dito kasi nga, delikado yan, maaari ikamatay ng tao. At itong liig, pag nabali mo yan, hinidlak mo, ganon mo, tapos iganon mo. Pag nabali mo yan, ikakamatay ng tao. Anyway, kalalabas lang po ng aking video, ayan. Bago nangyari yung pangyayari yan, inilabas ko na yung video ko. Paano ang tamang paghuli ng magnanakaw? Anyway, yung palang lalaking nakahidlak ay isa palang gwardiya yon sa isang establishment. Masyado siyang gigil na hulihin yung magnanakaw. Ngayon, guys, kung ikaw security guard, masyado kang gigil at wala kang tamang training kung paano i-handle ang mga sitwasyon, yan ang tinasabi kong mapapahamak tayo. Magkano lang ang ninakaw ng magnanakaw? Palagyan natin 10,000. Lakihan na natin 20,000. Pero yung action na ginawa mo, too much doon sa ginawa niya. At ang tanong doon, yung establishment na ninakawan, hanggang saan kanila ipaglalaban sa ginawa mong action na mali? Okay? In the first place, una-una, bakit nakalusot yung magnanakaw sa establishment? Ibig sabihin, yung security mission nyo ay nagkulang. Kulang ang mga strategic measurement nyo sa security mission nyo. Yung mga taong ginilagay nyo sa establishment ay kulang sa mga strategic nila. Kaya nalulusutan. Ngayon, pag nakahuli kayo ng magnanakaw, hindi pa rin kayo marunong mag-handle. Okay? Wala namang threat doon sa ginawa doon sa nangyari. Walang threat. Ang payat na magnanakaw, hirap na huminga kasi katatakbo niya at nahabol siya. Ngayon, hinidlak mo. Wala naman siyang resistance na ginawa. Anong gusto mong iparating doon sa sitwasyon? Magaling ka magidlak? Magaling ka mangarate? MMA fighter ka? Ang MMA fighter, marunong yan umalali sa liig. Kung alam nilang nahihimatay na, bibitawan nila at saka may ginagawa silang kuha na para mahimasmasan yung tao. Delikado po yung paghidlak, ganun, baka akala nyo pag nabali yung liig ng suspect, ay nung magnanakaw. Ngayon, pinaghahanap na siya. Bida ka.
sa mata ng establishment na pinagdutihan mo? Ganun ba yun? Hindi ganun ang trabaho ng security guard. Isipin nyo, whether maggumawa kayo ng 1,000, 1,000,000 kabutihan once na nagkamali kayo ng galaw, burado lahat yan. Doon sa pangyayari, ang umaastang pulis-pulisan din yung, kala ko nga pulis security guard pala. Siguro kuhan sila, yung in-house security. In-house, siguro yung sila yung mga kuhan doon, civilian security guard, doon sa establishment. Astang pulis-pulisan din. Ngayon, hinidlak niya, nadisgrasya niya yung tao. Kaya ako gumawa ng video na yan. Ayan. At may nagbabas pa sa akin dyan sa video na yan. Guys, kaya ako gumagawa ng mga video kasi alam kong maraming security guard na sinasalang na walang training, walang proper training. Okay? Kaya ko ginagawa to para makatulong kahit papaano. Kahit although wala akong sweldo sa YouTube channel ko, at least may mayroon akong may salbang mindset, kaisipan ng gwardyang mali ang nasa isip, ay maitutuwid ko. Kaya ko binigyan ng reaction video tong pangyayari na to. Kasi baka maulit at maulit na naman at ilang security guard na mapapahamak, especially yung mga kabataang security guard. Huwag tayong umastang pulis. Hindi tayo pulis, guys. Security guard tayo. Ang layo ng security guard sa pulis. Kaya huwag niyong ipagpilitan na pulis-pulisan kayo pag umasta. Ilagay niyo sa tama na hindi kayo mapahamak, hindi kayo makulong, tapos at the end of the day, walang ilalaban sa inyo ang security agency niyo. Siyempre, una-una, mali ang galaw niyo Mali ang galaw. Tama ba yung patayin mo lang yung tao dahil nagnakaw noon 20,000? O, lakihan na natin, 100,000. In the first place, bakit kayo nanakawan? Dahil may lapses kayo sa strategic security mission nyo, sa establishment nyo. Kung may in-house kayo, in charge sa mga in-house, ang maggawa ng strategic security measure. Okay? Kami mga officer sa trabaho namin, nagkukan pa kami, dramatic kuan pa kami doon, acting sa mga area namin. Ang security guard, guys, ay ang tinatawag diyan, we are just tinatawag na anticipation the incident. Hanggat maaari, we avoid involvement, live action. Kasi we are not the authority na makipag-engage any one. So hanggat maaari ay marunong tayo humandle sa sitwasyon, especially sa mga how to yung detain yung mga criminal incident in our EOR. Tulad yun, yung security guard na yan, hinabol nila yung magnanakaw. Hinabol, ibig sabihin, labas na sa kanyang EOR. Nakalabas na. Okay lang naman yung hinabol niya, wala naman siyang dalang baril So wala siyang kaso doon. Ang problema, hinidlak niya yung magnanakaw out of his EOR. So ibig sabihin, sa bagay hindi magiging kuan yun. Ang kaso niya doon, hindi magiging murder. Kuan lang. Homicide lang kasi hindi sinadya. Ganun pa man, pag may kasong isasampa sa'yo, detain ka pa rin ikaw, gwardya. O bakit ka nagtatrabaho bilang gwardya? Para kumita para sa pamilya mo. Hindi para makulong. Kaya nga dapat marunong umintindi ang security guard sa mga legal process sa ating mga aksyon. Kaya ako marami akong mga video na ginagawa para magiging gabay sa mga security guard. Okay? So, alam kong hindi gaano napapanood ang aking mga video. Ito ay hindi ko ginawa tong video na to na pinaghandaan. Mabilisang reaction video lang to sa nangyayaring ganon. Kasi nga, yung security guard na gumawa, ako kahit nakita ko yung video, bakit pa niya sinakal nang lupaypay na yung tao? Lupaypay na ba? Tinuluyan niya pa rin.
Binali niya eh, baling-bali na yung liig, ano, no? Baling-bali na. Pag nabali itong liig, may paglalagyan ka na. Siyempre, hindi ka na makatayo, bali na liig mo, hindi ka na makatayo niyan. Mabuhay ka man, bedridden ka na. O kung nabuhay yung naging bedridden, sino nga hahabulin ng batas? Yung security guard na sumakal pa rin. So guys, I hope na kakagawa ko lang ng video, ayan, no? Bago nangyari itong incident na to, nilabas ko na yung video na yan, ayan, no? Oh. Ano natanggap kong comments dyan? Tingnan nyo dyan. Pinuna pa yung sinabi ko dun regarding sa posas. Panoorin nyo yung video niya guys para mas lalong nyo maintindihan, especially lalo na sa posas. Kasi maraming mga security guard na may bit-bit-bit na posas. Piling nila pulis sila eh. So panoorin nyo para maintindihan nyo. Kasi may nag-comment sa akin dyan na dyan ka mali. Actually walang ni-require sa atin na posas. Tingnan mo yung mga benta dyan sa mga recto o ano man sa mga Quiapo. Kung may posas man nakalagay sa sinturon, wala. Exemption lang yun. Kung gusto mong magposas, wala naman kasing hatid na tinatawag na threat ang posas. Pero pag once na hindi ka gumamit ka ng maling proseso sa posas, maaari kang mag-come up na bigyan ka ng kaso ng libel kung naggamit ka ng maling proseso ng posas. Anyway, sasabihin ng iba, hindi magdemanda ka. Madaling sabihin yan. Pero pag nandun ka na sa proseso ng demanda, napakahirap. At minsan napakamahal pa. Okay guys? So I hope ito ay reaction video lang. Mabilisang reaction video para lang makita na mga iilan kong subscriber. Na alam ko may mga gwardiya dyan na nagsusubscribe sa akin at nag-aabang ng mga video ginagawa ko. Na I hope na nabibigyan ko ng guidelines how to handle situation in your EOR para hindi ka mapahamak, hindi ka mapunta sa alanganing sitwasyon. Kasi guys, once na alanganing sitwasyon ang galaw mo, bibitawan ka ng security agency mo plus yung establishment na ginitihan mo. Huwag kang magpakabida sa duty mo. Just act on your right function as a security guard, not as pabida. Not as a papelikula style, hindi. Pahamak abutin natin. Okay guys? So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you sa panonood. Kung meron man, mga ilang 3 piraso, okay na yon. Basta ang akin, maibigyan ko ng maayos na reaction sa sitwasyon na yon. Bye bye guys. See you next video. Bye bye.